Tanghaling ito, buhay po bang Diyos? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Isang napakagandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Higit lalo po sa ating Panginoon, sa banal na Espiritu na sa tuwina umaakay sa atin sa bawat araw. Papurit parangal sa ating Ama sapagkat sa bawat araw binibigyan niya tayo ng mabuting hain. Na kung tatanggap nga raw po ang bawat isa, mabubusog ang kaluluwa at katawan. Na sa tuwina, ang bawat inalalaan po ng Panginoon, bahagi ng banal na Espiritu. Na sa dakong ito, na kung saan ating tinutunguhan, siya po ang nagbibigay. Bago ko po ibigay ang tema na ipinagkaloob ng Ama, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng anniversary. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos, ating mga kapatid na sila Tita Nora. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, lubos-lubusan po ang pasalamat namin ng kabiyak ng puso ko dahil itong araw na ito ay palang 41 taon namin kasal. 41 taon na po kami magkasama. Umulan, bumagyo, umaraw, anong mangyari, magkasama pa rin po kami hanggang ngayon. Nagpapasalamat po ako kasi sa lahat po ng Agosto na dumating sa buhay namin mag-asawa, ito pong taong ito, nag-birthday po siya ng August 7. Dati-dati po, pag malapit ng birthday, nagpapalita po ang taon, mababa po, January 2015. Noong araw po, talagang napakatagal na po, nakakaano ko sa pagkasama namin, January pa lang po, may sakit na po siya. Hanggang sa makapag-birthday po siya ng August 7, hanggang sa matapos po ang buwan ng Agosto. Subalit nang mapunta po kami sa lugar na ito, talagang totoong-totoo po nangyari sa buhay namin pareho. Ngayon lamang po siya hindi nagkasakit. Pinakikiramdaman ko po kung magkakasakit siya. Natapos na po ang birthday niya, wala po siyang sakit. Salamat po sa mahal na Ama, sa Espiritong Banal, at kay Apo Kunching na kinalugdan, at siya ay nakilala po namin. Noong pong isang linggo, naggaling po kami dito sa gawain. Pagkatapos po, uwi po kami sa bahay. Pinakikiramdaman ko rin po siya dahil ganoon nga po ang kanya pag magbe-birthday siya. Nagpahinga lang po siya ng mga 2-3 oras. Takbo naman po kami ng Kalaka, Batangas. Meron po kami nasikaso doon. Pagkatapos po, kinabukasan, pahinga lang din po siya ng ilang oras dahil naglakad-lakad po kami doon, may pinupuntahan po kami. Balik na naman po kami ng Maynila. Tinitingnan ko po siya. Salamat sa Ama. Wala pa akong banaag na pagod ng katawan niya. Masaya po ang mukha niya at sabi niya sa akin, sa lahat daw ng biyahe niya, sa lahat ng pagdaraos niya ng kanyang kaarawan, ngayon anniversary namin, wala po siyang karamdaman. Yun po ang napakalaking biyayang ibinigay po sa buhay niya. Sa totoo lang po, mga kapatid ko, pangatlong buhay na po siya. Talagang dito po nadagdagan ng kanyang kalakasan, ng kanyang espiritu, ng kanyang lupang katawan. At talagang kung gusto po niyang pumunta rito, iiwanan po niya ako. Kaya mga kapatid, magtiwala at maniwala kayo na ang lugar na ito. Sabi nga sa awitin, lupa man ay langit din. Narito ang langit. Wala kayong pagod na mararamdaman pag narito kayo sa loob. Di po ba? Paglabas ninyo, magaang na magaang pakiramdam ninyo. Walang kapagod-pagod. Wala kayong maramdaman na kung ano pa man sa inyong katawan. Kaya sa mahal na Ama, maraming salamat po. Sapagkat tunay pong nagpadama po kayo sa aming pamilya at kay Apo Kunching na kinalugdan, lubos-lubusan po kami nagpapasalamat dahil nakilala po namin at nakarating po kayo sa Valenzuela.
Marami pong biyaya ang tinanggap ng Valenzuela, kaya po kami, hanggat makakaya po ng aming mga paa, ng aming lupang katawan, tuloy-tuloy po ang pagsama namin sa inyo, mahal na Apo Kunching, Espiritong Banal. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po, mahal na kapatid. Napakaganda po nung binahagi niya na ang ibig lamang pong sabihin, ang hindi kaya ng tao, kaya po ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat yung pong katotohanan, marami raw pong may karamdaman na naghahanap ng kagalingan. Subalit lang hindi masumpungan sa tao, ang huli ang Panginoon. Subalit binibigyan pa rin ng pagkakataon. Ganyan po talaga. Sabi nga ng mahal na Apo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, subukan mo man sa kung kanin-kanino, subalit sa Panginoon ko pa rin babagsak. Yun po ang katotohanan na pag nilayan po natin sa dakong ito. Na kung paano pong marami ng sinubukan, subalit hindi nakamtan yung kagalingan, ang Diyos pa rin ang nagbibigay. Ang ibig lamang pong sabihin ng Panginoon, Siya ang nagbibigay ng kagalingan, hindi po ang tao. Sapagkat ang mga doktor at ang ibang ginagamit, instrumento lamang po, subalit Siya pa rin po ang nagpapahintulot. Nanawa sana nga po maunawaan po ng bawat isa. Kaya po bawat po nagsasalita sa harapang ito, ang pakinggan po natin yung ibinabahagi ng Espiritu, hindi po yung katauhan ng tao, sapagkat doon po tayo makakapulot ng mga bagay na ibinibigay ng Panginoon. Ngayon po ang ibinigay po ng Ama na tema, sapagkat kahapon po, taas nga po ng kamay ng mga nandirito kahapon, yung pong kahapon. Ayun po, ibig sabihin halos kalahati po yung iba po na hindi nakarinig. Napakaganda po ng mensahe kahapon ng banal na Espiritu. Kung matama po kayong nakinig, inilalahad po yung katotohanan na kung paano yung nasasaksihan niya sa bawat isa sa atin. Ako man po bilang alagad, mayroon din po akong bagay na nagagawa na hindi marapat sa Ama. Subalit sa kabutihan ng Panginoon, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, isinisiwalat po niya yung bawat pagkakamali natin. Ganun po ang Panginoon. Nang hangarin niya, hindi magpatama, kundi mabuksan ka dun sa bawat tinatanggap at na bawat ibinabahagi niya. Yun po ang gusto ng Panginoon na makamta natin sa dakong ito. Kaya po yung temang ibinahagi niya ay yung temang pangunawa. Paano mo ba paiiralin sa sarili mo yung pangunawa? Sapagkat sa pagpapaliwanag po ng banal na Espiritu, yung pangunawa, napakaraming pwedeng paggamitan. Lalo na po kung yung pong pangunawa na yun nasa sarili mo. Na kung nandito ka sa dakong ito, nagsasalita ang banal na Espiritu, na baliwala lang sa'yo, wala kang mauunawaan, wala kang makakamtan, wala kang maisa sa buhay sa sarili mo kung paano nagbabahagi ang Diyos. Sapagkat alam niyo po mga kapatid, sa bawat araw, nagbabahagi po ang Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. At sa bawat ginagamit na tumatayo rito, ako po naniniwala at napagninilayan ko na ang bawat nagbabahagi, nagmumula sa Espiritu. Na kung matama nating pakikinggan, bagamat kumisan na paulit-ulit, sapagkat yun po ang Panginoon. Habang hindi na itutuwid yung kanyang anak, paulit-ulit niyang sinasabi at sinasambit sa pamamagitan ng Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Yan po ang pagnilayan natin, ang pangunawa. Na kung isang tao ka, na sa bilang tao, mayroon kang isang bagay na nakausap o nagkaroon kayo ng pagpapalitan ng salita na sa pakiwari mo ikaw ang tama. Subalit yung kausap mo, ayun niyang tumigil, pilit na ibinibigay yung para sa kanya na siya ang tama. Subalit para sa sarili mo ikaw ang tama. Ano po magaganap kapag yung bagay na yun ay hindi mo binigyan ng pangunawa? Hindi po ba magtatalo kayo? Tama po ba? Yun po ang katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, yung pangunawa, napakahalaga po sa bawat isa sa atin. Yung pangunawa ang magbibigay sa atin ng daan upang matutunan nating mahalin
yung mahirap mahalin. Yan po ang napakahalaga ng ibinigay na tema ng Panginoon, yung pangunawa kailangan nasa tao, nasa atin, nasa bawat isa sa atin, sapagkat doon po sa pamamagitan ng pangunawa, doon po natin mawawaan yung mga ibinabahagi ng Banal na Espiritu. Kaya para bigyan pa po ng palawakin yung tema na yun, gusto pong tawagin si Mami Beth kung ano ba sa kanya yung pangunawa. Paano ba natin dapat isabuhay yung pangunawa? Pamamagitan lamang ba ng pagka meron tayong kagalit? O sa pamamagitan ba ng dapat nating unawain yung mga mensahe rito sa dakong ito? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Mami Beth. Muli po, Ama, ay hinihiling ko sa inyo na gabayan mo ako upang ang temang ibinahagi mo sa kapatid ko ay higit na maunawaan ng mga anak mong inakay mo na makarating sa lugar tipanang ito upang magkaroon ng saysay ang bawat bagay na kanilang napapakinggan upang kanilang maiakma sa kanilang buhay. Linisan niyo pong ganap, aming dakilang Ama, ang aming buong kaisipan, ang aming puso, ang aming pagkatao, upang ang lahat ng aral mo ay tumimo sa amin at ganap na maisabuhay ang lahat ng ito. Amen. Pangunawa, sa karunungang pantao po, ang level ng pag-uutak ng tao ay hinati sa 6 na partisyon. Ang unang partisyon ng kakayahan ng pag-iisip ng tao ay yung tinatawag na kaalaman. Halimbawa po, sa mga pahayag na naririnig ninyo, nagkakaroon kayo ng kaalaman. Hanggang dun lang, alam nyo lang, alam ninyo na masama ang manira ng iyong kapwa, alam ninyo na masama ang manghusga ng inyong kapwa, alam ninyo na masama ang magtanim ng galit sa inyong kapwa, hanggang dun lang. Alam nyo lang, yun po yung unang level ng pag-iisip ng tao. Ang ikalawang level ng pag-iisip ng tao ay yung sinabi ni kapatid na JR, yung pangunawa. Hindi mo lang alam, kundi nauunawaan mo pa ang ibig sabihin ng huwag kang manghusga ng kapwa mo, nang huwag kang magtanim ng puot ng kapwa mo. Nauunawaan mo kung ano ang kahulugan nito. At ang pangatlong level ng pag-iisip ng tao ay yung tinatawag na application o yung pagsasabuhay. Nalaman mo, naunawaan mo, at yung pangatlong level ng kalaliman ng pag-iisip ng tao ay kung ito ay mai-a-apply na natin sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot sabihin na ang karamihan sa atin ay nandoon lang sa level 1 and 2. Tanggap niyo po ba yon? Alam ninyo, may knowledge kayo kung ano yung tama at mali. Nauunawaan ninyo, subalit mayroon tayong problema dun sa application, sa pagsasabuhay, kung paano natin maia-apply sa ating buhay yung mga bagay na ating nalalaman at yung mga bagay na ating nauunawaan. Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. Maging tapat po tayo sa ating sarili. Sa 3 level na ito, 6 po yan pero hindi ko na po tatalakayin yung 3. Hihinto na lamang po ako dun sa pangatlo. Sa 3 level na ito, sino sa atin ang nasa level na oo, alam ko? Alam ko ang 10 utos ng Diyos sapagkat nung ako'y nasa elementary, tinuro sa amin ng aming teacher, ng aming character education teacher, or ng religion teacher, yung 10 utos ng Diyos. Kaya alam ko, kayang-kaya kong sabihin ng in order, ang 10 utos ng Diyos. Sino sa atin ang nasa ganun palang level? Siguro po walang makakaamin, Pero magkaroon po tayo ng refleksyon sa ating sarili. Ang mga bagay ba na may kinalaman sa gawang espiritual ay marami na ba akong alam?
Siguro po, yung mga nandirito, 3 taon o mahigit pa, 2 taon or mas mababa pa, sa araw-araw na nandirito tayo, marami na tayong nalaman. Amen po ba yon? Tama po ba ako? At ito bang mga naririnig ninyo, na natutunan ninyo, kaya nyo bang unawain? Nauunawaan nyo ba ang ibig sabihin ng ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat? Halimbawa lang po iyon, nauunawaan nyo ba ang ibig sabihin? Marahil po, yung iba magkakaroon ng paliwanag. Oo, naunawaan ko. Sapagkat dati, ang dinidiyos ko ay ang salapi ko. Subalit na makarating ako sa banal na lugar na ito, hindi pala. Dapat ko palang unang ibigin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, meron ka ng pangunawa. At yung pangatlo nga po, muli kong uulitin, kung ito ay naia-apply mo na sa buhay mo, na iniibig mo ang Diyos ng higit sa lahat, na kahit na ang isip mo ay nabababalig, sapagkat ito na yung pagkakataon para kumita ka ng salapi, subalit hindi mo binibigyan ng halaga. At ang binibigyan mo ng halaga, sa tuwing darating ang alas 12, makarating ka dito upang patuloy kang makapakinig ng mga aral. Mga kapatid, sa ganung pagkakataon, mas binigyan mo ng halaga ang Panginoon kaysa sa pagkita ng pera, kaya meron ka ng pagsasabuhay. Mag-focus po tayo sa pangalawa, pangunawa. Alam niyo po, ito po yung mababang level lang, pero marami pa rin po sa atin ang hindi nakakarating sa level na ito. Nung ako po ay bago-bago dito, hindi ko po naintindihan ang ibig sabihin ng pangunawa. Subalit nang magmensahe ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, bigla pong parang binomba yung utak ko nang sabihin po sa akin ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan na maniniwala ako, sabi po ng Espiritu, maniniwala ako na ako'y minamahal mo kung ang kapwa mo na nakakahalubilo mo ay mamahalin mo. Yan po yung mensahe. At ang pagmamahal sa kapwa mo ay maipapakita mo kung uunawain mo ang mga taong mahirap unawain. Ang hirap, paano natin unawain yung mga taong napakahirap unawain? Na sa halip na ikaw ay magalit, sa halip na ikaw ay pumatol, mananahimik ka at uunawain mo sila. Yun po, yung isa po sa mahalagang mensahe na pinagpapahalagahan ko na tumulong sa akin upang ako ay magbago. Bakit po? Sa dating buhay nga po, hindi marunong umunawa. Pilit kong ikakatwiran o pilit kong isisingit o ipaglalaban yung katwiran ko. Hindi ako natatakot. Kahit sino ka pa. Basta ako'y may sariling katwiran at ang katwiran ko ay pilit kong ipaglalaban kahit ano ang mangyari. Aba, hindi pala ganun ang nais ng Panginoon. Ito pala ay labag sa kanyang kalooban. Sapagkat ang inyuutos niya, unawain ang mahirap, unawain. Paano kung uunawain yung asawa ko na pagdating ng Sabado't Linggo ay nasa loob ng sabungan? Paano ko siyang uunawain? Siya ba'y ipagluluto ko pa rin para pagdating ay mayroong masarap na kainin? Nang hindi ko pa kilala ang Panginoon, hindi. Hindi kita ipagluluto. Maghapon kang nagpakasarap sa sabungan, pagdating ng bahay at wala kang makain, pasensya ka. Inubos mo yung pera mo sa sabungan dapat bago ka umuwi, nagpakabusog ka. Para hindi pagdating mo ng bahay, ako ang hahanapan mo ng pagkain. Natutunan ko po dito, hindi pala dapat. Dapat palang unawain ko na hindi mo lang, na kaya mo lang uunawain dahil may iaabot na panalo sa'yo. Dapat pala, pag natalo, unawain mo pa rin. Kaya nyo ba yun? Kapatid na Lando, ganun ang ginawa ng asawa mo sa'yo Darating sa'yo na
halos baliktad yung bulsa. Ubus na lahat, ang laman, at kung nakaalahas, pag uwi, wala na rin yung alahas na isanla na. Tumatango siya, nangingiti siya. Inunawa ka ba ni, anong pangalan ng asawa niya? Ni Iska. Inunawa ka ba ni Iska? O nasa pintuan ka lang, binabalibag ka na ng lata. Napakapalad mo kung ikaw ay inunawa. Ako nun hindi. Siguradong sigurado, pag dumating, nahubad ang alahas, halos damit na lang ang natira. 1 linggo, walang batian. 1 linggo, magtiis ka. Kung gusto mong kumain, magluto ka. Ganyan po ako kawalang hiya sa dati kong buhay. At walang batian. Kaya ko kahit 1 linggo. Kaya kong matulog ng talikuran. Hindi ako haharap sa iyo, magtatalokbong ako ng kumot para hindi kita makita kahit mainit na mainit pa ang panahon. Tinuro ng ama, hindi ganyan anak. Ipakita mo sa akin na ako'y nakilala mo na kung matututunan mong unawain ang mga taong mahirap umunawa o unawain. Alam niyo po, pinagbatahan ko yan. Nagbata ako sapagkat mahirap tanggapin yung ganyan, na yung ginagawa ng kasama mo sa bahay ay labag sa kagustuhan mo, subalit patuloy mong uunawain. Alam niyo po, year 2007, tumigil sa sabong. Hindi ko alam kung bakit tumigil. Basta po nang mapunta ko dito, 2006-2007, sabay ng pagpunta ko dito hanggang sa ngayon, ni hindi sumisilip ng sabungan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit po? Yan po ang ginawang regalo sa akin ng Panginoon sa pag-unawa ko sa Kanya. Hindi ko na po siya ginigera. Nananahimik na lang po ako at nagkaroon ng magandang epekto. Yung po palang pananahimik may maganda po palang epekto yan Pag po pala hindi ka kumipo at hindi ka rumatsada, matututo palang mahiya. Kaya ganun po yung ginawa ko. Nung dating ako'y rumaratsada ang bibig ko, para akong tinitikis. Lalo niya akong tinitikis. Abay nang manahimik ako, tumigil. At nagkaroon kami ng kapayapaan sa aming pamumuhay. At ngayon nga po, pag tinatanong ko buti ka ako, tumigil ka na ng kasasabong. Mali yun ano Tito JR? Dapat hindi na ako nagtatanong ng ganun di ba? Hindi na nga nagsasabong parang kinukutya mo pa na mabuti at tumigil ka na sa kasasabong. Alam niyo po, napakaganda po ng sagot niya sa akin. And praise God for that very wonderful answer. Sabi po niya sa akin, kasi nahihiya ako sa mga kapitbahay. Araw-araw, kapitbahay nahiya, hindi sa Diyos. Ba't ganun, Sabi niya sa akin, araw-araw, nanduroon ka sa dambana ng Divine Mercy. Nagpapahayag ka doon. Samantalang akong asawa mo, hindi nagbabago. Nahihiya ako sa mga tao. Purihin ng Diyos, at least sa tao nagkaroon ng hiya. At ngayon, nahihiya na raw siya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung hindi po ako natutong umunawa, siguro po, lalo po akong titikisin. Kaya po kayo, mga kapatid kong nandirito, kung mayroong hindi ginagawang mabuti ang mga kasama ninyo, sa halip na bungangaan ninyo, manahimik kayo, unawain ninyo, malulugod ang Diyos sa inyo. Subukan lang po ninyo yung mga simpleng bagay, kasi po mga kapatid, kung raratsadahan natin sila, hindi naman sila magbabago Amen po ba? Ano po ang marapat nating gawin? Natutunan ko po ito sa banal na Espiritu. Sabi po niya sa akin, huwag mong konsumihin ang buhay mo. Huwag mong pagalin ang isip mo. Huwag mong sugatan ang puso mo. Sapagkat ikaw bilang tao, hindi mo sila kayang pagbaguhin. Dumulog ka sa akin ng may katapatan. Akong Diyos mo ang kikilos. Upang ang mga ugaling di mainam na mga kasama mo sa bahay, ako ang kikilos upang sila ay baguhin. Alam niyo po, hindi po marunong magtalusira ang Panginoon sa kanyang pangako. Tumupad po siya sa kanyang pangako. Although may mga times na
dumarating pa rin yung hindi pagkakaunawaan, pero to the maximum, inuunawa ko pa rin, hindi na ako kumikibo. At muli kong ibabahagi sa inyo yung password na ginagamit ko. Pag dumarating na kami sa punto na medyo magkakainitan, mawawala na ako ng pasensya, hindi ko na naman siya maunawaan, ito lang po ang sinasambit ko. Sambitin nyo rin, pag malapit na kayong mawala ng pasensya, ano po yung password ko? Jesus, lakas nyo nga po. Correct. Jesus, King of Mercy, I trust in you. Kikilos po. Ako para akong binusa ng tubig na malamig, mananahimik. At siya rin po, ganun din. Katibayan na ang Diyos na kinilala nyo, kumikilos na sa buhay ninyo. Matuto lang kayong umunawa, ang lahat ay magiging payapa. Ang lahat ay magiging maayos, hindi sa kaparaanan ninyo, kundi sa kaparaanan ng Ama na kikilos sa buhay ninyo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Ganun po kahalaga yung pangunawa. Nasabi ng Panginoon, lagi tayong inuunawa. At ako po bilang isang lingkod, ang masasabi ko po na napakahalaga po ng banal na Espiritu sa aking buhay sapagkat siya po ang nagbibigay ng pangunawa na yon. Na kung bakit ako naglilingkod, na wala naman sweldo, sapagkat ipinaunawa sa akin ng Ama kung bakit at ano ba ang obligasyon ng isang tao. Kaya napakapalad po nating naririto lahat, hindi man po lingkod, kaps, tagasunod man o pasyente. Nasumpungan po natin yung dakong ito. Pinag-isa tayo ng Panginoon na tayo magkakapatid sa dakong ito na kung saan-saan lugar nang galing, yan po ang katotohanan. Na tayo nagsasalo-salo doon sa ibinabahagi ng Diyos na hindi po binabahagi ng tao kundi nagmumula sa banal na Espiritu na sana po maunawaan nating lahat. Kagaya po ng mensahe kahapon, matama ako nakikinig. Pumasok po lahat sa kaisipan ko na kung bakit ibinigay na sa iyo ng Panginoon yung Espiritu niya kung paano ka umunawa, bakit hindi pa nagagawa? Hindi nga lang po gagawin ng Panginoon yung tumudlo ng tao sapagkat hindi po siya ganon. Yun po pinaisip sa atin kung paano natin gagawin yung pagbabago sa pamamagitan ng pangunawang ipagkakaloob niya. Kaya napakahalaga po ng pangunawa na yun. Sa paglilingkod, bakit ka naglilingkod? Sapagkat naunawaan mo yung binibigay ng Panginoon sa iyo. Naunawaan mo kung bakit ka naglilingkod sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos. Ikaw na tagapakinig, bakit ka nakikinig? Upang ipaunawa ng Panginoon kung ano nga ba yung kahalagahan ng banal na salita niya na sa bawat araw ay dapat nating ipamuhay. Ganun po binibigay sa akin ng Diyos. Nasabi ko nga, hindi ako pwedeng maging banal, subalit pwede kong matuto sa karunungan ng Panginoon sa pagbabahagi niya. Ganun po tayo lahat, pwede po tayong matuto kung tatanggapin po natin na hindi natin titingnan yung tao, kundi yung banal na Espiritu mula sa Ama sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Lahat po tayo rito may karapatan na magbahagi at ibigay kung ano nga ba yung pinagkakaloob ng Panginoon. Kaya nasa ko pong tawagin ang isa nating kapatid na IT team na kung paano ang pangunawa ay nagagawa niya sa kanyang buhay, si kapatid na Roland. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Matagal-tagal na rin po ako nawala dito sa Dambana. Bagamat alagad po ako, siguro yung mga times na yon na dumating din sa akin yung paglilingkod. Medyo, siyempre tao lang tayo, may karupukan. Sinubukan ako. Mahirap kasing magpahayag dito sa harapan na talagang susubukan ka ng Panginoon. Totoo yun. Sinabi ko ng mga time na yon na
kayamanan hindi ko kailangan. Pero sinubukan ako. Tama, may pera ako. Pero dumating yung time na naghahanap buhay, bumagsak ng bumagsak. Tapos nalilito na ako. Sinubukan kong mamasukan uli kasi sa tinapos ko naman, di naman ako mahihirapang pumasok. Tama, maganda yung service ko noon. Naka-BMW ako. Namamasyal din ako sa ibang bansa para mag-service sa mga multinational company. Pero kaparaanan din ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na mas makikilala ko siya at mauunawaan ko ang kagustuhan niya kung maghihirap uli ako. Kasi yung mga time na yon, tama, nakapaglingkod ako dito. May pera, pero yung boss ko, babaero, mahilig sa inom. Inuumaga kami. Parang hindi tama, kaya sabi ng Panginoon, tama na ulit. Tinanggal ako ng Panginoon doon. Ito, balik ulit ako sa bahay lang. Hindi na ako naghanap buhay kahit na, hindi naman yung hanap buhay na siyempre naranasan ko kumita ng malaki. Pero talagang sabi ng Panginoon, yan lang binigay ko sa iyo ngayon. May kaunti kami pinagkakakitaan, tama na yan. Sa bahay lang ako, doon lang ako, pero sinubukan ko talagang hindi magsimba. Talagang lumayo ako sa kanya, sabi ko, bakit ang iba napakawawalang niya? Bakit sinuswerte? Yun ang sabi ko. Yung pala sabi ng Panginoon sa akin, wag mo hanapin sa iba. Ako ang bahala sa'yo. Palagay mo lang yung sarili mo. Wag ka na mag-intindi. Ayun. Ganun na lang ginawa ko. Tapos nito, inanyayahan ko ng kapatid ko na subukan mag-Canada. Ayun, hirap na hirap ako mag-review. Kukuha kasi ako ng IELTS. Sabi ko, kaya-kaya ko to, isang subject lang. Pero wala pumapasok sa isipan ko. Hindi ko simpleng English lang, hindi ko maunawaan. Hanggang isang araw, napanaginipan ko ang mahal na Apo. Bakit sabi ko, hindi ko kaya subukan bumalik ulit. Ayun, sakto naman pagbalik ko dito, nakapag-mission sa Bicol. Nag-relax na lang ako, hindi na ako gaano nag-review. Nag-exam ako, kaya sabi na mahal po ang kining ko, papasa ko. Ang tao, ganun lang, bumabalik lang sa Diyos kapag may kailangan. Pero normal siguro sa tao yun, pero ang mahalaga sa akin, naunawaan mo na hindi ka pa rin pinababayaan ng Panginoon. Hindi sa kaginhawahan lang kung hindi sa kahirapan. Kaya sabi ko nga, babalik ako dito, hindi dahil mahihiya sa tao. Hindi ko naiintindihan kung anong sasabihin ng tao sa akin, wala sa akin. Kasi yung pinunta ko dito, yung Panginoon at ang mahal na Apo lang. Ganun lang po. Para hindi po tayo masaktan, po tayong umasa sa kapwa-tao natin. Wag natin pong intindihin kung anong sabihin nila. Ang mahalaga po, ang pakikipag-isa natin sa Panginoon at yung pananampalataya na meron siyang kinalugdan dito sa atin. Ang mahal na Apo. Napakalaking bagay po ng mahal na Apo sa atin, lalo po sa akin, sapagkat dumarating nga po yung nangihina ako, subalit hindi po siya nakakalimot sa akin. Kada may problema ako, sa panaginip, lagi po siya nagpapakita sa akin, lagi po siya nagpaparamdam. Kaya lang talagang sutil po talaga ako. Sadya po talagang ganon. Kaya lang, ang kagandahan nga po, hindi po nagsasawa sa akin ng Panginoon na ipaunawa na talagang siya lang ang paraan, siya lang ang daan. At sa Kanya lang dapat iasa ang lahat at hindi sa kalakasan ng tao. Yun lang po at maraming salamat. Buhay po ang Diyos. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Aganda po ng bahagi niya. Talagang doon po pinapatunayan ng Panginoon na hindi tao ang pinupuntahan natin dito. Sapagkat ang Panginoon,
maluwat ka mang nawalay, kung bumabalik ka, huwag kang mahiya sa tao sapagkat hindi naman siya yung pinupuntahan mo. Ganyan po ang nagiging ugali ng tao. Alam niyo po mga kapatid, yung tao gusto nang magbago pero nahihiya pa. Saan po nahihiya? Sa kapwa-tao. Amen po ba? Yun po ang katotohanan. Sapagkat pinapadama po ng Panginoon yan, sa akin man po meron akong mga kasamang gusto na pinapadama ng Diyos. Subalit nahihiya sa kapwa-tao. Sapagkat ako man po nung bago-bagos, ganyan din po, ikinakahiya ko ang Panginoon. Na kapag pinag-uusapan ng Panginoon, ang pilit kong pinapangibabaw sa sarili ko, yung sa akin na kataasan ko, na bilang tao, na napakasamang ugali talaga, na ipinaunawa ng Panginoon sa akin. Na sabi ko nga, kung yung mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay ko, yung banal na Espiritu, kung pwede lang ipagkaloob rin sa mga kasama ko, gawin niya. Subalit na tinura na nga po na hindi lahat kalulugdan ng Panginoon, yun po ang katotohanan. Kaya lagi po sa tuwin na po nagsusumamo ako sa Ama na pilit niyang unawain yung mga bagay na wala sa akin na upang ako'y huwag mawalay sa Kanya. Kagaya po ng binahagi ng ating kapatid na IT na maluwat siyang nawalay, subalit mahal siya ng Panginoon, pilit siyang inuunawa. Yun po ang katotohanan na sa dakong ito, hindi po tao ang tinutunguhan natin, kundi ang Diyos na buhay. Amen po ba? Nawa po, nakikinabang tayo sa mga binabahagi ng mga kapatid natin na nagmumula sa Ama, na hindi po maibabahagi kung sa ganang katauhan lang. Yun po ay nagaganap at ipinagaganap ng Diyos sa kanila, sa bawat isa, kaya po na ibabahagi sa atin. Kayo man po, alam ko po meron din pong ibinabahagi ang Panginoon sa inyo, kaya malaya po kayong magbahagi. Sino po ba sa inyo, mga kapatid ko na tagasunod at pasyente, ang nasang magbahagi? Pakitaas nga po ang kamay para po sa ating Ama, hindi po para sa ating sarili yon. Huwag po tayong mahiya sapagkat tahasan ko na pong sasabihin sa inyo kapag meron po kayong gustong ibahagi at binibigyan kayo ng pagkakataon, huwag niyo pong tinitingnan yung tao, kundi ang tingnan nyo yung nasa sarili nyo na ipinapabahagi ng Panginoon. Yamang wala po sa inyo, alam ko po, talagang kapag po hindi ang Espiritu ang maghahari, pangungunahan po tayo ng bilang tao natin na may hiya. Kaya ngayon po, gusto kong tawagin magkabiyak ng puso upang maalayan tayo ng awitin, si kapatid pong Alan at si kapatid na Mirna, upang pagalakin tayo ng Panginoon. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa magkabiyak ng puso. Maraming salamat po, Ama. Salamat pong muli sa panibagong araw at mapagpalang umaga sa katanghaliang itong handog mo sa amin. Purihin ka't dakilain na sa bawat araw ay binabagin dapat mong sidlan kami ng lakas sa pamamagitan ng pagtindig dito sa harapan at ikaw ay maalayan. Kaya po muli, Ama, pagharian mo po kaming ganap. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ng Diyos sapagkat habang nagbabahagi ang mga kapatid, una si kapatid nating Mami Betchico, sabi ko po, pag ako'y pinalad, hindi na ako magbabahagi, kundi aawit na lamang ako. At nagbahagi din po ang kapatid na Roland. Habang nagbabahagi sila, parang binabahagi nila yung buhay ko. Doon po sa part na buti pa
manahimik ka na lang kapag nawawalan ka ng pangunawa. Nakatagpo sa kanyang Facebook yun, pangunawa. Sabi ko nga sa anak na Melissa, ang Tito JR mo anak ay hindi nagbabasa ng Facebook yan, sapagkat hindi na yan umaalis sa kanyang kamalig ng manok. Subalit sadyang espiritu ang nagdatal ng tema, ano po. Kung magbabahagi po ako'y maaagaw ko na namang lahat ang pagkakataon. Marahil kung hindi ko maibahagi ngayon yung kaukulang nais kong ibahagi para sa temang binigay ng kapatid mula sa Ama, sa pamamagitan po ng awiting ito, sa tuwina, nais kong madama ang presensya ng Diyos upang ang pangunawa ay ganap na lumukob sa aking katauhan. Sapagkat itong kapirasong salita na ito ay sadyang napakahalaga sa buhay natin. Kapag nawalan ka ng pangunawa, walang laman ng diwa mo kundi galit. Amen po ba? Kaya aawitan ko na lamang po ang Panginoon. Ito po'y awitin ng aking kabiyak ng puso para sa Ama at sasabayan ko na lamang po siya. Lumapit at magpuri tayo sa ating Panginoon. Hingin natin ang kanyang presensya upang sidlan tayo ng ganap na pangunawa. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, Matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Sadyang napakabuti ng ating Panginoon sapagkat kapag lumapit tayo sa Kanya, sisidlan niya tayo ng pangunawa. Mananahan ang kagandahan ng Kanyang kalooban at mapaparamang muhi sa ating mga dibdib. lumalapit ako, Pupuri sa'yo, nais kong madama ang presensya mo. Umawit ako, Jesus, Diyos ka ng buhay ko. lumalapit Lapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Awit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu.
Sa sakit nitong labing matamis na ngalan mo, Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Salamat po, Ama. Salamat po, dakilang Ama. Maraming salamat po sa awitin na iniyalay mo sa amin sa pamamagitan ng aming mga kapatid. Bagamat nandito na po ang mahal na Apo, ito lang po ang iiwan ko sa inyo mga kapatid. Yung binahagi ng Ama sa atin, lagi nating hingin sa Panginoon, yung pangunawa. At doon tayo sisidlan ng karunungan ng Ama mula sa banal na Espiritu. Kaya magsitayo na po ang lahat at ating gawitin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.